Kumpirmado na ho na tinanggal na sa lineup ang dalawang players na sinasabing inobserbahan lang sa unang tune-up game nila. Ayon sa Tiebreaker Times, hindi na isinama sa lineup ang dalawang players na to at yung dalawa pang tatanggalin ay malalaman na maya-maya lang. Alam nyo ba mga kuys na kumpara sa nagdaang Gilas squad natin, marami ang nagsasabi na mas malakas na raw tayo ngayon. Mukhang tataas na raw tayo sa FIBA rankings at hindi daw tayo mapag-iiwanan sa nalalapit na World Cup dahil ang system natin na umiikot kay Jordan Clarkson ay pumatok. Higit sa lahat, hindi na raw tayo matatambakan. Sang-ayon ka ba na ito na ang pinakamalakas na Gilas squad na binuo sa Pilipinas? Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Para sa akin, ito na nga ang pinakamalakas na Gilas squad na binuo. Walang issue dito yung coaching ha. Ang ibig ko sabihin, yung mga napili nilang players o yung mga available players natin malalakas. Way back 90s na kung saan tinuturing natin na malalakas ang national squad natin, iba din ang dating nila sa court. Kasi noon, mas madaling nabubuo ang chemistry dahil din nasa isang liga lang ang players na kinukuha. Kumbaga, walang kaarte-arte yung adjustments. Pero noon kasi wala tayong legit NBA player at wala din tayong 7 3-footer na big man. Sa naalala ko, pinakamatangkad na yung 7 flat sa RP squad. Pero iba na talaga ang Gilas ngayon. Saka panahon na natin na nag-iba na rin ang paraan ng basketball, abay dapat lang na sumabay naman tayo sa agos when it comes to modern basketball. Kung noon wala naman tayong Jordan Clarkson or mga kagaya niya, wala din tayong big man na nakapag-NBA Summer League or yung big man na nakaapak sa Euroleagues gaya ni Kai Soto. So siguro, sasang-ayon din ako kay Coach Raiko na ito na yata ang pinakamalakas na Gilas squad sa balat ng lupa ng Pilipinas. Dagdag pa sa pinakamagandang tingnan sa ating squad ngayon ay halos lahat sila may exposure na sa international leagues. Malaki talaga naging benefit ng international leagues gaya ng KBL at B-League kasi yung mga players na nanggaling na dyan ay may kasanayan na sa international games. Alam ko na dahil may NBA caliber tayo, medyo mahirap bumuo ng chemistry under sa kanyang wing. Pero dahil sa mga tune-up games na ito, mas naintindihan na ngayon ng Gilas kung paano gawin ang perfect offense na hindi kailangan magmadali. Sa mga tune-ups natin, nakakagawa ang Gilas ng 18 pataas na errors at yun nga ang kailangan nilang ayusin agad. At ayon sa Gilas, naayos naman nila. Ngayon, lubos na naintindihan ng mga tao kung bakit si Clarkson ang pinili ng SBP over Brownlee kasi mas versatile ang NBA 6-man na to at ang dami niyang kayang gawin. Meron tayong size at power kaya para sa akin agree ako kay Coach Raiko. Excited na tuloy ako sa magiging resulta ng ating FIBA rankings kasi mukhang tataas na raw tayo sa rankings at re-respetuhin na rin tayo ng ibang bansa. Kayo mga kuys, agree ba kayo na ang Gilas squad ngayon ang pinakamalakas na national team? Tara, next update naman tayo. Kumpirmado na ho na si Terdy Ravenna at Ray Parks ay tanggal na sa Gilas squad. Ayon sa Tiebreaker Times, binabangkulang sila na hindi na isinama sa roster. Well, ganun talaga. Actually, matagal na nag-leak ang impormasyong ito. Mas klaro lang ngayon. Mas pinili ho ng Gilas si Kiefer kaysa kay Terdy, which is para sa akin mas okay na desisyon. May mas may tutulong nga si Kiefer kaysa kay Terdy. Kasi si Kiefer, dahil sa kasanayan niya sa Gilas squad, mas nagiging offense initiator pa siya ngayon at kaya na niyang kumontrol ng opensa. Magaling na rin siyang gumawa ng open shots. Hindi gaya na dati, panay dribble lang yan. Tsaka si Terdy hindi naman binibigyan ng mahabang playing time. So yun pa lang, sign na yun. Pangalawa ang tinanggal po si Ray Parks. Sa katunayan, si Parks nakakatulong naman minsan, especially kapag naubusan ng gas ang wingman natin. Bali si Parks ang tagasalo. Mukhang okay naman si Parks. Ang hindi lang ako sigurado ha, parang nagkaroon po ng counting issues sa pagitan niya at ng Gilas staff. Marami nga nagsasabi mas okay pa si Parks kaysa kay Pugoy. Mas maayos ang opensa ni Parks kumpara sa kanya. At siya nga pala, pinag-uusapan din po sa loob na mukhang si Calvin Oftana ang isa sa mga tatanggalin na bukas. Pati si Pugoy mukhang delikado na rin. Marami tayong good big man kahit nga itong si Abay, Soto at Edu. Sapat na sila eh. Tapos may Scotty ka pa na rebounder. Sa mga nagtatanong tungkol kay Abando, good news dahil kabilang na po siya sa lineup. Kinumpirma po ito mismo ni Coach Shot. Kaya sa mga Abando fans dyan, magdiwang na kayo. Ayon kay Coach Shot, humanga daw siya sa pagiging consistent ni Abando. Tsaka napaka-athletic. Magandang tandem to kay JC or Malonzo. So yun po, ang mga kumpirmado ng tanggal sa Gilas squad. Bukas na ang final 12 kasi 14 pa ang nasa linya nila. Kaya may dalawa pa ang tatanggalin.